Matapos makitang nagsisimula ng makarecover, si Diwatang Clea ay agad na ngang umalis si Lino upang puntahan ang mga kaibigang tikbalang. Malayo pa lang ay nakikita niya na ang maitim na aura noong itim na babaylan na si Septis. Agad siyang bumulong at sinabing, "Ermitanyo, 200% ng kidlat sa espadang Kyanite." Wika niya at mabangis na sumugod sa kalaban. At noong naroon na siya, ay agad na siyang tumalon ng mataas sa pamamagitan ng pagpatong sa isang mataas na bato. Pero laking pagtataka niya dahil wala pa rin lumalabas na espadang Kyanite sa kanyang mga kamay. Bago pa siya makarating sa druid na si Septis, ay napalingon iyon sa kanya. Sabay kumpas ng kamay paturo kay Lino. "Ah, narito na ang hinahanap kong babaylan. Maligayang pagdating sa iyo, Lino." Wika noon, sabay bitaw ng malakas na sator. Sapul si Lino sa dibdib at malayo ang kinatalasikan. Bumagsak si Lino sa lupa na naninikip ang dibdib. "Naku, bakit ba hindi ko naisip na hindi ko nga pala kasama si Ermitanyo? Ang tanga ko talaga. Kasar." Inis na wika pa ni Lino sa kanyang sarili dahil hindi sana siya mapupuruhan ng ganoong direct hit kung alam niyang wala naman siyang mailalabas na espadang Kyanite. Nakita ni Lino sina Rene at Tron na nakabulagta sa lupa at wala ng malay. Mas lalo namang namuo ang galit sa puso ni Lino at kahit nahihirapan pang huminga ay pinilit niyang bumangon. Nagsalita si Septis na nakatayo na sa unahan. "Teka, maling balita ba ang narinig ko? Ang sabi kasi nila, malakas na babaylan ang tinatawag nilang Lino at napakatagal lang pinapahunting sa iba't ibang mga aswang at babaylan. Balita ko rin, ikaw ang pumatay sa pinsan ko na druid rin doon sa San Agustin. Paano mo iyon nagawa kung sa isang simpleng sator ko lamang ay ganyan na ang itsura mo? Marahil nasabi na sa iyo ng diwata mong gabay kung anong klaseng babaylan ako. Isa akong conjurer. Maliban sa kakayahan kong magtawag ng iba't ibang uri ng masasamang elemento, may mataas na antas na rin ako sa aking kapangyarihan. Paano mo ako matatalo kung sa isang manipis na tapon ko lang ng sator ay mapipinsala na kita ng ganyan?" Sabi naman ni Lino, "Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Kaya mali na husgahan mo ako agad na mahina ako. Kung gusto mo, maglaban na lang muna tayo ng mano-mano." Sabi naman ng druid, "So, para mong sinabi na magsayang muna ako ng oras dito. Sa bagay, wala pa naman ako ibang lakad. Tsaka, ikaw lang naman ang misyon ko sa gabing ito." Sabi naman ni Lino, "Hindi ka ba tumitingin sa relo? 4:00 pasado na ng madaling araw. Umaga na, hindi gabi." "Alam ko, pero mananatiling gabi ang buong bayan ng Vinectican City sa loob ng 2 pang araw dahil sa ginawa kong ritual. Mas maganda kasi ang labanan kapag gabi. Kaya hindi natin papasikatin ang araw rito. Mababalot lang ng itim na ulap ang buong bayan. Kaya marami pa ang oras natin para maglaban, Lino." Wika ng druid, sabay kumpas muli ng sator patungo kay Lino. Muling tumalsik si Lino at pumalo ang likod sa isang malaking puno. Muli siyang napapaubo ng marahas dahil sa paninikip ng dibdib at daluyan ng hangin. Napayuko si Lino at pilit dumadahak hanggang sa mapalabas niya ang buo-buong dugo sa kanyang lalamunan. Iyon ang dahilan kung bakit siya ubo ng ubo at nahihirapang makahinga. Yumuko si Lino at tinignan ang kanyang mga kamay kung may mailalabas bang kuryente. Nag-concentrate siya at pinilit na magpalabas ng kapangyarihan na mula sa sinukuan, pero wala. Saglit lang na nagkaroon ng kislap ng kuryente ang kanyang kamay.
Muli niyang inulit at nag-concentrate na parang hindi humihinga. Sabi naman ni Septis, "Oh, ano yan? Performance issue? Para kang nasa banyo niyan na umiire at ayaw lumabas." Sabi naman ni Lino ng pabulong, "Lintik naman sinukuan. Sigurado ka? Kailangan ko talagang magpabugbog at mag-agaw buhay bago mo ako tutulungan?" Kahit ano pang gawin ni Lino, ay ayaw pa rin talaga lumabas ng kapangyarihan ng mutya ng sinukuan. "Ay, wala na nga ako ibang pagpipilian, kundi lumaban na lang muna." Wika pa ni Lino at hinugot ang itak mula sa kanyang likuran. "Ah, talagang manong-manong laban pala ang gusto mo. E di sige, pagbibigyan kita." Wika pa ni Septis at biglang lumitaw sa kamay ang isang tungkod na may matulis na dulo. Ang ibaba naman ay medyo kwadrado na makapal. Agad na lumapit si Lino, sabay ang kaliwat kanan na pagtaga. Pero mabilis din na umiilag at humahakbang paatras ang kalaban. Isang malakas at mabilis na unday ang ginawa ni Lino at sigurado siyang diretso na iyon sa sikmura ng matanda. Pero laking gulat niya noong wala naman siyang tinamaan. Para lang siyang sumaksak sa hangin noong tumama iyon sa suot na roba. Ang sunod niya na lang namalayan ay ang malakas na sipa sa kanyang balakang. Kaya nawalan siya ng balanse at tuluyang nagpagulong-gulong sa unahan. Pagkalingon niya sa likuran ay nakahampas na uli ang druid. Kaya agad naman siyang gumulong para hindi matamaan. Noong matapos niyang nailagan ang hampas na iyon, ay nag-kick up si Lino upang mabilisan ang pagkakatayo. Agad siyang nag-fighting stance at nakatingin kay Septis. Muli na namang nawala ang hawak na tungkod noong lalaki at naka-fighting stance na rin na parang magbuboksing. Ibinagsak ni Lino ang hawak na itak para pareho na sila na mano-mano na walang armas. Pagkalapit ay agad tumalon si Lino sa bayhagis ng mabilisang jab straight na kumonekta sa mukha ng druid. Pagkalapag ni Lino ay agad niyang hinawakan ang dalawang braso ni Septis at tinuhod ng malapitan ang sikmura noon. Mabilis naman na iniaangat ni Septis ang sariling tuhod para isalag. Kaya para silang nag-uunahan sa pagtutuhod para hindi mapuruhan. Hanggang sa hilahin ni Lino ang isang braso ni Septis, sabay talikod at ibinaliktad ang lalaki. Pero mabilis iyong nakatalon sa ere, kaya nakatayo pa rin iyon noong bumagsak sa lupa. Si Lino naman ang hinila sa braso at binaliktad rin. Ginawa rin ni Lino ang ginawa noong lalaki. Tumalon din siya. Pero hindi niya itinuloy sa paglipat sa kabilang bahagi. Kundi kumapit lang siya ng mahigpit sa braso at ipinulupot ang mga binti at hita sa liig noon. Kaya kasama niyang bumagsak si Septis sa lupa. Nanatili pa rin ang mga binti ni Lino sa liig noon. Nakita niyang tila natataranta si Septis at kinakapos ng hininga dahil sa pagkakaipit sa liig. Pero hindi nagtagal ay tila nagbagong katauhan ang lalaki. Nagsimulang tumawa at walang kahirap-hirap na binaklas ang mga binti ni Lino na nakakapit sa leeg noon. Wala nang nagawa si Lino kundi ang bumitaw at gumulong sabay nag-kick up para mabilis ding makatayo. Nakita niyang nag-iibang katauhan na ang matandang lalaki. Nagkulay purong itim ang mga mata noon at umuusok na rin ng kulay itim ang buong katawan. Dahan-dahang hinubad noon ang roba at ang suot na maluwag na sando. Doon na nakita ni Lino ang napakaraming tato ng lalaking iyon. Sabi ni Lino, "Nice! Daming tato ah! Katawan pala yan. Akala ko scratch paper. Ano yan? Ginawa kang praktisa ng mga tropa mo na nag-aaral magtato? Lakas din ang trip no.
hindi nagtira ng space para sa bagong tato. Ngumiti lang ang lalaki at sinabing, "Sa dihado mong kalagayan ngayon, ay nagawa mo pa talaga magpatawa. Ngayon lang ako nakakita ng babaylan na komedyante. O baka hindi ka talaga isang babaylan. Idinaan mo lang sa talino at mga mapanlin lang na taktika, kaya natalo mo ang mga nauna mong kalaban. Pero hayaan mo, hindi ka na mahihirapan na mag-isip muli ng papanlin lang na taktika dahil tatapusin na kita ngayon. Hindi naman ako nangako kay Damian na dadalhin kita sa kanya ng buhay. Kaya ibig sabihin, kahit katawan mo na lang ang madala ko sa kanya, ay ayos pa rin." Sabi naman ni Lino, "Hindi ko rin akalain na isang babaylan ang katulad mo dahil napakadaldal mo." Sagot ni Lino sabay atake ng suntok sa tagiliran ng lalaki. Napasinghap iyon sa lakas ng suntok ni Lino, pero gumanti rin ang pagsuntok sa mukha ni Lino. Halos maduling-duling si Lino sa lakas ng suntok na iyon, pero matapos pumaling ng mukha niya, ay muli siyang bumalik at bumanat ulit ng suntok sa sikmura noong lalaki. Napayuko iyon, kaya isang pagtuhod sa mukha ang ginawang follow-up ni Lino na nagpatihaya sa lalaki. Muli pa rin iyong bumangon at mas galit pa kaysa sa normal. Kaliwat kanan ang suntok noon. Itinaas naman ni Lino ang kanyang mga braso para masalag ang mga suntok. Kaya sikmura naman ni Lino ang binomba ng lalaki. Halos lumuwa rin ang mata ni Lino sa lakas ng mga suntok na iyon. Pero agad ring nakabitaw ng suntok ng pawalop si Lino na kumonekta naman sa panganoong lalaki. Kaya pumaling rin ang mukha noon at umikot ang paningin. Mano-mano silang nagsusuntukan, palit-palitan at walang umaatras. Noong muling bumalik ay isang bomba sa mukha ang ibinato ni Lino, pero nakayuko ang lalaki. Saka naman nagbigay ng isang malakas na bomba sa kanyang tagiliran. Doon na naramdaman ni Lino ang pagkabali ng kanyang buto sa tadyang. Kaya makikita ang panlalaki ng mga mata ni Lino. Sinubukan niyang magbigay ng suntok mula sa kaliwang kamay, pero nasalag iyon ng lalaki dahil sa mahina na ang suntok na iyon. Gawa ng pinsala sa tadyang na natanggap ni Lino. At isang paikot na sipa ang ibinato noon na kumonekta naman sa panga ni Lino. At tumalsik siya ng pasubsob sa lupa na nauuna ang mukha. Sisinghap-singhap si Lino habang tila kumikisay ang katawan sa lupa. Sa mga pagkakataong iyon ay nagkamalay na ang dalawang tikbalang, pero hindi pa sila makabangon dahil sa sobrang panghihina at pinsala sa buto. Nakatitig sila kay Lino habang tumutulo ang kanilang luha. Awang-awa sila sa sinapit ni Lino pero wala naman silang magawa. Lumapit si Septis sa kinaroroonan ni Lino at walang hirap na hinawakan sa batok at itinaas. Tila lantang gulay si Lino habang hawak-hawak ng lalaki. Ilang beses pa siyang pinagsusuntok ng lalaki sa sikmura, sa dibdib at sa mukha. Kaya nagkasugat-sugat na ang mukha ni Lino. Pumutok ang labi, nabali ang ilong at napunit na rin ang mga kilay. Saka nagsisimulang tumulo pa ibaba ng mukha ang maraming dugo. "Wala kang kwentang kalaban! Akala ko pa naman gaganahan ako dahil ang sabi nila, kinakatakutang babaylan ka. Dahil sa lakas ng iyong kapangyarihan at galing sa pakikipaglaban. Tapos, ganito ka lang pala kahina." Binitawan ni Septis ang pagkakahawak sa batok ni Lino. At habang papabagsak ito pa ibaba, ay isang napakalakas na sipa ang isinalubong sa mukha ni Lino. Kaya tumalsik si Lino sa malayo at humampas na naman sa isang malaking puno. "Tapos na ang laban na ito. Maghintay ka dyan, Lino. Tatapusin ko muna itong mga gabay mong tikbalang bago kita bitbitin sa mansyon ni Damian." Wika noon at dahan-dahang naglakad papunta sa dalawang tikbalang. Samantala, walang kaalam-alam si Septis na magmula noong mabali niya ang tadyang ni Lino
ay doon na nagsimula ang paggising ng mutya ng sinukuan. At noong tumama si Lino sa puno ay tuluyan na nga iyong nagising. Unti-unti naglalabas ng enerhiya na ikinakalat sa buong katawan ni Lino. Pagkalapit ni Septis sa kinaroroonan ng dalawang kapre, ay pinilit namang tumayo ng dalawa para lumaban hanggang sa huli. Hindi sila papayag na basta na lang silang papaslangin nang hindi sila lumalaban hanggang sa huling patak ng kanilang lakas. Noong magkumpas na ng kamay si Septis para magbato ng isang malakas na sator patungo sa dalawang tikbalang, ay nakarinig siya ng boses sa likuran. Bakit sila na ang inaasikaso mo? Sa tingin mo ba, tapos na tayo rito? Gaya ng sinabi ko, hindi mo alam ang pinagdaanan ko mula pa ng ilang araw na nakalipas. Kaunti lang ang pahinga ko palagi at napakarami kong inaasikaso. Kaya pasensya ka na kung hinayaan mo na kita na bugbugin ako. Pero sa tingin ko, ayos na ako ngayon. Nakaidlip na ako saglit. Lumingon naman sa kanya ang druid. Bilib talaga ako sa yabang mo, bata! Bali na nga ang ilong mo, putok ang nguso at kilay, nagagawa mo pang magyabang. Hindi pa kabilang roon ang mga nabali mong buto sa tadyang. Yun ba? Hayaan mo na yun. Kasama talaga yun sa pakikipaglaban. Nasasaktan kaunti. Sige na, seryosohin na natin ang laban na ito. Kailangan ko lang hubarin ang tactical suit na ito. Ito ang nagpapahirap sa pagkilos ko eh. Medyo maluwag at hindi komportable ang tela. Wika ni Lino habang dahan-dahang inaalis ang makapal na suot na pang-itaas. Tanging itim na sando ang kanyang iniwan. Ipinilig-pilig ni Lino ang kanyang ulo sa kaliwat kanan. Naglagutukan naman ang mga buto niya roon. Nag-fighting stance si Lino at tinignan niya ang kanyang mga kamay. Nagliliwanag na iyon. Bumulong siya sa isip. Sinukuan, espada ang kailangan kong armas ngayon ha. Kaya sana bigyan mo ako ng espada. Nagawa pa rin sa kuryente. Alam ko naman na nag-uumapaw ka rin sa enerhiya at mabibigyan mo ako noon. Sa isang piga lang ni Lino sa kanyang kamao, ay agad na siyang nagkaroon ng espadang yari sa kuryente. Pero kulay puti iyon. Hindi kagaya ng espadang kyanite na may pagkakulay blue. Agad na siyang humakbang papalapit sa matandang si Septis. Habang papalapit, ay ikinumpas agad ni Septis ang kanang kamay paturo kay Lino at may lumabas na bilog na enerhiya na tila binubuo ng usok at kuryenteng pula sa loob. Hindi umilag si Lino, bagkus ay sinalubong niya iyon ng buong pwersang pagtagpas ng espadang kuryente na hawak niya sa dalawang kamay. Nabasag ang bilog na iyon at naging manipis na usok na kumalat sa paligid. Muling nagbato ng bilog na usok si Septis, pero panay ang tagpas roon ni Lino. Tila nanggigil na ang lalaki. Umusal iyon ng kakaibang dasal at dalawang kamay ang magkatabing ikinumpas paturo kay Lino. Isang kakaibang bilog na enerhiya ang nabuo at may hugis muka na nabuo roon at galit. Nagulat si Lino dahil kailan pa naging posible na gumawa ng mukha sa loob ng usok na itim at may emosyon iyon. Ikinuyom niya ang kaliwang kamay para maglabas rin ng isa pang espadang kuryente. Isinalag niya iyon ng nakapaikis at binangga ang bilog na enerhiya na ibinato ni Septis. Pero masyado iyong malaki at malakas. Kaya noong bumangga iyon kay Lino ay tumilapon si Lino papaatras. Agad naman siyang nag-backflip sa ere, kaya bumagsak siya sa unahan ng nakapatayo. Ano to? Larong batuhan ng bola na lang ba ang gagawin natin ngayon? Ito na ang tamang oras para magseryoso ka na rin. Wika ni Lino. Ngumisi ng nakakaloko si Septis. Nagkulay pula ang mga mata at muling lumitaw ang kaninang gamit na sandata. Iyong tila tungkod na may tulis ang dulo at may kwadrado naman sa pinakaibaba. Halos kahawig rin iyon ng isang sibat. Sumugod na si Septis
sabay hampas ng sandata mula sa kanang itaas na bahagi paibaba. Kahit hindi pa ganap na nakakabuelo, ay iniangat na agad ni Lino ang talim ng dalawang espada upang isangga sa malakas na hambalos ni Septis ng sandata nito. Dahil sa lakas ng puwersa noon ay napaluhod si Lino habang nakasangga ang kanyang espada sa sandata ng druid. Noong iniangat ng druid ang kanyang sandata, ay sinamantala na ni Lino ang pagkakataon upang gumulong muna papalayo para makatayo at makapwesto ng maayos. Nagulat kasi siya sa kakaibang bigat ng sandatang iyon, samantala hindi naman katabaan. Kahit pasabihing gawa sa metal ay imposible pa rin na maging ganoon kabigat. Nagulat si Lino nang biglang nawala si Septis sa kinakatayuan nito sa unahan. Gumamit pala ng kakayahan ng liksi at bilis. Tila nag-teleport iyon at biglang nasa harapan na ni Lino at nakahampas na ang sandata. Mabilis nag-sidestep si Lino kaya tumama sa isang bato ang sandata ng druid at nagkadurog-durog ang batong tinamaan. Muling umatake si Septis pero handa na si Lino. Kahit papaano ay alam niya na kung gaano kabigat ang sandatang iyon. Pagkasalubong nila ay pinag-isa ni Lino ang dalawang espadang kuryente at dalawang kamay na ang inihawak niya. Nakasangga iyon sa sandata ni Septis, sabay bomba ng tuhod sa tagiliran ng lalaki, kaya natupi ang katawan ni Septis dahil sa pagkakayuko. Mabilis umikot si Lino at iwinasiwas palikod ang kanyang espada at humakbang papalayo. Sapul ng mahabang hiwa ang likuran ni Septis, pero noong magbigay iyon ng counter-attack sa pamamagitan ng pagwasiwas din ng sandata, ay nakalayo na si Lino kaya hindi na tinamaan. Muling sumugon si Lino at kaliwat kanan agad ang hampas na kanyang ibinigay at mas mabilis na. Kaya hindi magkanda ugaga sa pagsalag ang druid. Bumanat rin iyon ng pagkumpas ng sator. Pero nahahawakan ni Lino ang braso at inililihis ang tutok ng kamay. Kaya isang puno ang napatumba noong tamaan ng malakas na sator ng druid. Saka naman sinapak ni Lino ang mukha noon at muling umatras. Dahil umikot iyon na may kasamang pagwasiwas ng sandata. Iniwasan iyon ni Lino kaya siya umatras. Pero noong mapalingon siya sa likuran, ay nawala na naman bigla si Septis at laking gulat niya noong nasa harapan na at nakakumpas na ang kamay paturo sa kanya. Kaya wala ng pagkakataon para umilag. Sapul si Lino ng malakas na sator ni Septis. Kahit pa nakakarga na sa kanya ang 20% ng kapangyarihan ng sinukuan, ay tila hindi pa rin sapat para madepensahan ng 100% ang buong katawan niya. Tumulo ang dugo sa ilong ni Lino habang nakabulagta siyang nakatihaya at namimilipit sa sakit. Kahit namimilipit ay pinilit ni Lino na bumangon dahil nakita niyang papalapit na muli si Septis at nakaangat na ang sandata papahampas sa kanya. Malaki ang magiging pinsala niya kung hindi siya didepensa sa malakas na hampas na iyon, kaya ikinuyom niyang muli ang kamay para maglabas ng espada. Pagkalapit noon sa kanya, ay muli siyang hinampas ng sandata sa tagiliran. Iniharang niya naman doon ang espada para hindi siya mapuruhan. Kahit alam niyang masasaktan pa rin siya kahit nasa lagin niya iyon. Pagkatama ng dulo ng sandata ni Septis sa espada ni Lino, ay mabilis iyong bumawi, sabay sundot sa mukha ni Lino ng kabilang dulo ng sandata. Hindi iyon napaghandaan ni Lino kaya tumama iyon sa kanyang ulo. Kasabay noon ang pagtalsik niya sa malayo. Dahil may kasama iyong itim na enerhiya ang pagkakasundot, kaya malakas talaga masyado ang puwersa. Pagkabagsak ni Lino sa lupa ay tumama pa ang ulo niya sa bato, kaya saglit siyang nawala sa ulirat
at parang napunta sa mundo ng panaginip. Doon niya na nakita ang mukha ni Gabriel, Rosalia, Mariposa, pati na ang lahat ng kasama niya sa labanang iyon na malungkot ang mukha at umiiyak. Hindi ako pwedeng matalo rito. Hindi pwede. Maraming umaasa sa akin. Sigaw ni Lino sa kanyang isipan, kasabay noon ay bigla na rin siyang nagising. Pagkamulat ni Lino ng kanyang mga mata, ay papahampas na sa kanya ang sandata ni Septis. Kaya mabilis siyang gumulong papagilid, sabay bitaw ng tigalpo. Hindi nakailag si Septis dahil nasa posisyong nakapalo pa iyon at hindi pa nakakatayo ng tuwid. Tumalsik si Septis at natumba, gawa ng pagkawala sa balanse dahil sa tagiliran nga naman tinamaan. Tumayong muli si Septis at nag-usal ng orasyon. May lumitaw mula sa ilalim ng lupa na dalawang itim na nilalang na may sungay at nagbabaga ang mga mata. Nakapalibot na sila kay Lino. Sabi naman ni Lino, "Talagang nagtawag ka pa ng tropa ha? Sana dinagdagan mo pa dahil hindi pa rin yan sapat para talunin ako." Galit naman na sumigaw si Septis, "Mayabang ka!" Sabay kumpas noon paturo kay Lino para magbato ng sator. Sa katunayan, 3 silang sabay-sabay na nag-angat ng kamay para batuhin si Lino ng sator. Sabi naman ni Lino sa kanyang isipan, "Sinukuan, ibigay mo na lahat ng maibibigay mo sa akin dahil ito na ang katapusan ko kapag nagmatipid ka pa. Mawawalan ka na rin ng silbi kapag pumanaw ako rito. Depende na lang kung gusto mong paglingkuran ang mga taga-kaliwa." Pagkasabi lang noon ni Lino, ay agad nagkaroon ng pabilog na barrier sa kanyang paligid. Doon tumama ang sator at nag-bounce back patungo kina Septis at sa 2 pang taga-astra na burhamin na lumutang. Tumalsik silang 3 sa malayo. Itinaas ni Lino ang kanyang mga kamay. Tila nagliliwanag ang kanyang katawan pati na ang mga mata. Nakatiting siya kay Septis habang wala namang makitang eyeball si Septis dahil laging purong puti na nga lang ang mata ni Lino na nagliliwanag. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kulang yung tinawag mo. Conjurer ka pala. E di pasapiin mo na lahat ng pwede mong pasapiin sa katawan mo para may isama ko na silang lahat na burahin sa mundong ito at hindi na makakabalik sa Astra." Nag-concentrate na rin si Septis at nagtawag ng karagdagang tropa mula sa Astra. Pero imbis na maging hiwa-hiwalay na individual, ay sa mismong katawan niya na pinasapi. Maging ang 2 nauna na lumutang ay sumapi na rin sa kanya. Lalo pang nagliwanag ang mga mata ni Septis na kulay pula. Lumaki ang katawan at nagkaroon ng mga bitak na animoy bakal na nagbabaga at tinubuan ng 2 sungay. Naging mahaba na rin ang buhok. Ilang saglit pa ay inalis na ni Lino ang nakabalibot sa kanya na bilog na barrier. Nagsalita naman si Septis, "Siguraduhin mong handa ka ng mamatay dahil handa na kaming paslangin ka!" Wika noon sa napakaraming boses na magkakasabay na nagsasalita. Palatandaan na napakaraming nakasapi na burhamin sa loob niya. Agad tumakbo papasugod kay Lino si Septis. Tila higanti iyon na napakabigat dahil dumadagundong ang bawat yabag ng paa sa lupa. Si Lino naman ay nakatayo lang ng diretsyo habang naka-step forward ang isang paa. Ang isa naman ay nakakalso sa likuran, handa sa bigat ng atake na paparating. Pagkalapit ay 2 kamay ang itinaas ni Septis at sabay na ipinalo kay Lino. Itinaas ni Lino ang isang kamay habang hawak ang espada niya sa bandang gitna. Nanlaki ang mga mata ni Septis dahil paano iyon nagawang mapigilan ni Lino. Samantala nasa mahigit 10 burhamin ang nasa loob niya na pinagsama-sama niya ang lakas at kapangyarihan. Umalagwa ang alikabok at mga dahon sa paligid.
sa lakas ng enerhiyang ibinagsak ni Septis patungo kay Lino. Pero hindi natitinag si Lino. Diretso pa rin ang tayo at nakatitig kay Septis. Ilang saglit pa, iniatras ni Septis ang kanyang dalawang kamay para muling bumuelo ng paghampas kay Lino. Pero napakabilis ng kilos ni Lino. Ipinabalagbag niya ang espada, sabay talon at isinampal iyon sa gilid ng mukha ni Septis, na sa pagkakataong iyon ay mukha na talagang ganap na halimaw. Saglit na natulig ang utak noon sa lakas ng sampal ng espada. Pagkalapag ni Lino sa lupa, ay sinipa niya naman ang gilid na bahagi ng binti ng halimaw. Kaya na-swipe niya iyon at natumba, bumagsak sa lupa. Agad rin namang nakabangon, pero agad nag-sidestep si Lino at isinagawa ang 3-step kata para makalapit sa nais na distansya. At noong sakto na ang layo, ay agad bumitaw ng isang napakalakas na roundhouse kick si Lino na kumonekta naman sa sikmura ng halimaw. Tila naging napakagaan noon na tumupi at tumalsik papalayo habang nanlalaki ang mga mata at tumatalsik ang laway habang umuungol. Nakarating iyon sa pinakadulo ng gilid na bahagi ng Vinictican City, kung saan may makapal at mataas na pader. Patuloy iyon na umuungol habang humihingal ng malakas. Noong makarecover kaunti ay dahan-dahang tumayo. Mas lalo pang naging maliwanag ang bawat bitak na pula sa balat noon. May lumalabas na rin roon na usok na itim. Umangil iyon ng ubod ng lakas na tila maririnig ang ugong sa buong Vinictican City. Napasabi naman si Rosalia kay Clea, "Clea, anong ungol yun? Third level transformation pa rin ba iyon na infected?" "Hindi, Rosalia. Yun si Septis, ang babaylan na puminsala sa akin. Pero hindi na siya nag-iisa ngayon. Tumawag siya ng napakaraming burhamin at pinasabi sa katawan niya. Kaya masasabing napakalakas niya na ngayon. Higit 10 doble ng kapangyarihan ng isang pangkaraniwang babaylan." "Hala, paano si Lino? Matutulungan ba siya ni Rene at Ron?" "Naku, hindi, Rosalia. Kanina pa baldado ang dalawang iyon at nag-aagaw buhay na." "E paano si Lino? Wala sa kanya si Ermitanyo, di ba? Wala siyang sapat na kapangyarihan." Pag-aalalang wika pa ni Rosalia, sabi naman ni Clea, "Naku, nagkakamali ka, Rosalia. Nagawa na ni Lino na gisingin ang natutulog na mutya ng sinukuan sa loob ng katawan niya." "Ha? Bakit? Hindi ba yun madaling gisingin?" "Hindi. Kailangan magkabali-bali muna ang mga buto ni Lino. Mabasag ang mukha at mag-agaw buhay siya bago yun magigising." "Ibig bang sabihin, dinanas na yun lahat ni Lino?" "Oo. Kanina ko pa narinig ang pagkabali-bali ng mga buto ni Lino dahil sa bugbog. Hindi ko lang sinasabi sa inyo dahil baka pumunta kayo roon. Wala rin namang magagawa ang kahit sino sa atin dito. Pero huwag kang mag-alala. Sa estado ng kapangyarihan na ipinahiram ng sinukuan ngayon kay Lino, parang nakikipaglaro na lang si Lino sa bata." Nakangiting wika pa ni Clea. Balikan na natin ang sitwasyon ni Lino para hindi kayo mabitin pa. Tuloy-tuloy ang pagpapalit ni Septis ng anyo. Maliban sa paglaki ng katawan, ay nagkaroon ng sungay at naging tila paa ng isang halimaw ang paa noon. Parang paa ng unggoy, kaso mas malaki, mas maugat at nagkaroon ng matatalas na kuko na bumabaon sa lupa habang humahaba. Maging ang mga kamay ay nagkaroon na rin ng mahahabang kuko. Sabi naman ni Lino, "Ano na? Paghihintayin mo pa ba ako ng matagal? Nagugutom na ako eh. 5:00 pasado na ngayon at napakatagal ko na lumalaban. Kailangan ko rin kumain at uminom ng tubig." Kahit nasa katamtamang lakas ng boses ang pagsasalita ni Lino, ay dinig na dinig naman iyon ngayon ng halimaw na si Septis.
Malakas ang buga ng mainit na hangin mula sa ilong ni Septis na animoy galit na toro. Pumorma na rin iyon na parang tigre na aatake. Isang malakas na angil ang pinakawalan noon, sabay ang buong puwersang pagtakbo. Halos maging kasing bilis na ng pagte-teleport ang level ng bilis ng pagtakbo ng halimaw na iyon. Pero malinaw na nakikita ni Lino ang bawat paghakbang na ginagawa ng halimaw. Noong malapit na ay tumalo ng mataas ang halimaw at nakaamba ang matutulis na mga kuko para butasin ang katawan ni Lino sa isang pagtusok lang. Pumihit si Lino. Noong isang dangkal na lang ang distansya ay pumihit si Lino pagilid, kaya lumampas sa kanya ang kamay ng halimaw. Sabay talon niya sa katamtamang lakas at inabot ang sungay noon at hinawakan. Gamit ang sariling puwersa ng pagtakbo ay iginiya ni Lino si Septis patungo sa isang malaking bato at doon ibinangga ang ulo. Basag-basag ang bato sa lakas ng pagkakabangga roon ni Septis. Noong mawala ang usok ay makikita ang nakadapang si Septis. Bali ang isang sungay noon. Galit na galit pa rin na umaangil. Pero nahihirapang makatitig ng diretsyo patungo kay Lino, gawa ng kulay itim na dugo na tumatagas sa nabaling sungay at papunta sa muka ang tagas noon. Sige na, tapusin na natin ito. Kawawa na roon ang pamilya ko. Kailangan na nila ako. Wika ni Lino. Muling tumayo si Septis at nagmamadali pa rin na sumugod. Noong makalapit ay tumalon si Lino sa ere habang nakaposisyon na parang nakahiga. Hindi siya natamaan ng kalmot ni Septis, pero diretso niyang naitusok sa noo ng halimaw ang pinahaba niyang espadang kuryente. Bulagta sa harapan ni Lino si Septis. Noong makita niyang nagsisimulang umusok at tatakas na ang mga burhamin na nakasapi roon, ay agad siyang lumapit at inilapat ang kanang kamay sa dibdib ng halimaw. Nagkaroon ng tila lubid na kuryente na pumulupot sa buong katawan ni Septis. Kaya kahit isa sa mga burhamin na nakasapi roon ay wala nang makaalis. Inilapat naman ni Lino ang kaliwang kamay niya sa lupa, habang nakapatong pa rin ang kanang kamay sa dibdib ng halimaw na druid. Unti-unting hinihigop ng kamay ni Lino ang buhay at kapangyarihan ng halimaw. Pero habang dumadaan sa katawan ni Lino ang enerhiya, ay nasasala naman ito. Ang itim o maruming bahagi ay napupunta sa lupa sa pamamagitan ng kaliwang kamay niya. Ang natirang malinis na bahagi ng enerhiya ay hinihigop naman ng mutya ng sinukuan at lalo pang nagpapalakas sa kapangyarihang taglay nito. Makalipas ang mahabang proseso ng paglilinis ng kapangyarihan, ay naging isang tuyong kahoy na lang si Septis. Sa pinaglapagan naman ng kaliwang kamay ni Lino ay nagkaroon ng tila itim na langis. Iyon ang maruming bahagi ng kapangyarihan na nasala. Tumayo si Lino at lumapit kina Rene at Ron. Ano, kaya nyo pa? Tanong niya sa mga ito. Sabi naman ni Rene, paano mo nagawa yun, Lino? Parang hindi na ikaw ang nakikita namin eh. Parang ibang Lino na. Ano ba kayo? Hindi nga ako yun. Dahil kapangyarihan ng sinukuan na iyon. Ibang-iba kapag Kyanite at si Ermitanyo ang gamit ko. Nakakamangha nga eh. Napakalakas pala ng sinukuan. Masyado lang antukin, palaging tulog. Hindi tuloy magamit sa mga pangkaraniwang laban. Tara na, dadalhin ko na kayo kay Tingting para mapagaling na kayo. Sabi naman ni Ron, kaya na ba ni Tingting magpagaling ng mga elemental? Oo, basta may sapat lang na enerhiya na panggagalingan at marami noon ang sinukuan. Kaya tara na. Wika pa ni Lino at niyapos na sa magkabilang bewang ang dalawang tikbalang at tumakbo sila sa katamtamang bilis. Ayon mga katribo, sana hindi kayo nabitin sa aksyon na inyong natunghayan. Magsama-sama tayong muli sa part 288
Gaya nga ng sabi ko, pahinga muna tayo ng 2 linggo sa kwentong ito. Isiningit ko lang ito para naman hindi nyo sobrang mamis. Doon muna tayo sa lihim ng medalyon makinig ha. Aasahan ko kayo roon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.